Okay, pag-usapan natin ang reinkarnasyon. Pero siguro hindi sa paraan na madalas nating iniisip. Kasi paano kung yung walang katapusang siklo ng buhay at kamatayan ay nangyayari pala sa atin, hindi sa pagitan ng iba't ibang buhay, kundi sa loob mismo ng iisang buhay? Araw-araw, bawat sandali. Yan kasi yung karaniwang tanong, di ba? Pag sinabing reinkarnasyon, ang unang pumapasok sa isip natin, muling pagsilang sa ibang katawan, ibang panahon. Pero yung totoong siklo, yung walang tigil na pag-ikot ng saya at sakit, yan yung nararanasan natin ngayon mismo. At yan yung susubukan nating intindihin. So ito yung magiging roadmap natin. Titingnan natin yung dalawang klase ng siklo, hihimayin natin kung ano ba talaga ang pagdurusa at bakit yung hinahabol nating kasiyahan ay nagiging sakit din. At syempre, sa huli, alamin natin kung may paraan ba para makababa sa tila walang katapusang seesaw na to. Sige, simulan na natin. Para magets natin yung buong konsepto, kailangan na nating linawin yung pagkakaiba ng dalawang pagtingin sa salitang siklo o samsara. Okay, tingnan nyo to. Sa kaliwa, yan yung pananaw ng relihiyon. Parang sa video game, pag namatay yung karakter mo, may bagong buhay ka, bagong karakter, bagong simula. Pero ang focus natin ngayon ay yung nasa kanan, yung pananaw ng filosofiya. Dito, ang siklo ay nangyayari sa loob lang ng iisang buhay. Parang kang nasa iisang level lang ng laro, pero yung experience mo paulit-ulit, tagumpay, kabiguan, saya, sakit, pataas-baba ng walang katapusan. So paano ba talaga gumagana tong siglo na to? Magsimula tayo sa isang dulo ng siso, ang pagdurusa. Sa Korean, tinatawag itong gotong, nang ibig sabihin ay hirap o sakit. Ayon sa ating source, may tatlong katangian daw ang sakit na sobrang importante. Una, kapag nawala ito, otomatiko, nagiging kasiyahan. Pangalawa, kapag andyan ang sakit, para nitong sinasakop ang buong isip mo, wala ka ng ibang maisip. At pangatlo, habang mas matindi ang pagdurusa, mas matindi rin yung ligayang nararamdaman mo kapag nawala na ito. Isipin mo to, gutom na gutom ka, yung tipong masakit na yung tiyan mo. Tapos biglang may nagbigay sa'yo ng isang pirasong tinapay. Sa sandaling yon, yung simpleng tinapay na yon, parang yun na yung pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Di ba? Yung pagkawala ng sakit, yun na yun ang kasiyaran. At itong katangian ng pagdurusa na nakawin ng ating focus, ayon sa source, pwede rin itong gamitin bilang isang tool. Kung ang mga tao ay abala sa pag-isip kung saan kukuha ng susunod na kakainin, ang focus nila ay nasa survival lang. Wala na silang panahon para sa ibang bagay tulad ng politika. Nakukuha ng sakit ang lahat ng atensyon. Ganon din daw ang lohika sa military training. Sinasadyang tanggalin yung mga simpleng comforts tulad ng mainit na shower o masarap na tulog. Bakit? Para mapilitan yung isip mo na mag-focus lang sa mga basic needs. At kapag ganon, kapag nalinis na yung isip mo sa mga distraction, mas nagiging bukas ito para sa mga bagong aral at ideolohiya. Okay, tama na sa pagdurusa. Punta naman tayo sa kabilang dulo ng siso, ang kasiyahan o chilgop sa Korean. Kasi dito nagiging komplikado. Paano nagiging problema ang isang bagay na masarap sa pakiramdam? At ito, yung tanong na nasa puso ng ating usapan. Isang bagay na hinahanap-hanap natin, pinaghihirapan natin, paanong yun din pala ang nagiging simula ng panibagong sakit? Parang ang labo, di ba? Well, ang sagot pala ay nasa isip din natin. Una, nasasanay tayo. Yung dating nakakakilig, nagiging normal na lang. Pangalawa, hindi tayo marunong makontento. Laging may, what's next? At dahil sa walang tigil na paghangad na yan, yung mismong kasiyahan nagiging gatilyo para sa panibagong pagdurusa. Eto, isang konkretong halimbawa. May isang tao, sikat na siya sa ginagawa niya, nasa tuktok na, pero hindi siya tumigil. Sa paghahangad niya ng mas malaki pang pagkilala, pinasok niya ang politika. At anong nangyari? Doon naman siya nakahanap ng bagong set ng mga problema at sakit ng ulo. Yung dating pinagmumula ng saya, naging daan papunta sa bagong pagdurusa. At dito natin makikita kung bakit hindi natatapos yung siklo. Dahil magkaiba pala mag-isip ang utak natin depende sa sitwasyon. Kapag nagdurusa tayo, iisang bagay lang ang gusto nating ayusin, yung pinakamasakit. Pero kapag masaya tayo, gusto natin lahat ng sabay-sabay. Gusto natin ng mas masarap na pagkain, mas magandang gamit, mas exciting na experience. Etong pagkakaiba na to ang nagpapanatili sa ating pagsakay sa siso. Itong walang tigil na pag-akyat baba, itong experience na parang laging nasa siso. May pangalan pala ito sa Budismo.
At ito ang isa sa mga core concepts nila. Ang tawag dito ay El Chegago na madalas isaling bilang lahat ay pagdurusa. Pero teka lang, huwag tayong maging nega. Hindi nito ibig sabihin na miserable ang buhay. Ang punto nito ay yung mismong pagsakay sa siso. Yung pag-akyat, yung pagbaba, yung laging alanganin na baka bumagsak ka, iyon mismo ang isang uri ng pagdurusa. Yung instability. At tingnan nyo to, nagbigay yung author ng isang medyo nakakagulat na personal estimate sa buhay niya. Sabi niya, 70% daw ng oras niya nasa estado siya ng pagdudrusa o paghahangad. 10% lang yung purong kasiyahan. At yung 20%, katahimikan. Kung iisipin natin, yung sa atin kaya, gaano kalayo sa mga numerong yan? So, ang malaking tanong, kung nakasakay tayo sa walang katapusang season na to, may paraan ba para makababa? Ayon sa source, meron. 2 konsepto ang ipinakilala. Ang unang hakbang ay haetal o paglaya. Pero hindi ito pagtakas ha. Ito ay kamalayan. Ito yung moment na kahit nasa gitna ka ng problema o ng kasiyahan, alam mo sa sarili mo, nasa siso ako, pansamantala lang to, magbabago rin to. Yung simpleng pag-alam na yan na mismo ang simula ng kalayaan. At ang pangalawang hakbang ay yolban o nirvana. Ito na yung mismong pagsasanay na manatili sa gitna. Hindi ka masyadong kumakapit kapag nasa itaas ka at hindi ka rin lubusang nagpapadurog kapag nasa ibaba. Ito yung paghahanap ng balanse ng katahimikan sa gitna ng lahat ng ingay. Kaya, at ito yung pinakaimportante sa lahat, ang layunin pala ay hindi para alisin ang saya at sakit. Imposible yon kasi parte yan ng pagiging tao. Ang tunay na layunin ay palakihin at palawakin yung 20% na nakita natin kanina. Yung espasyo ng katahimikan at kapayapaan sa gitna ng dalawang dulo ng siso. At para tapusin, yung author na nagsabing isa siyang atheist ay ginamit itong isang tradisyonal na pamamaalam sa Budismo. Seong Bulhashipsyo. Isa itong napakagandang pagbati na ang ibig sabihin ay naway makamit mo ang kaliwanagan. At yan ang tanong na iiwan ko sa inyo. Sa sarili nating pang-araw-araw na siso, sa ating mga tagumpay at kabiguan, paano tayo makakahanap at makakalikha ng mas maraming sandali ng katahimikan? Maraming salamat sa pagsama ninyo.